Kung kukunin mo siya, kunin mo lahat ng gamit niya, pati yang pulang kumot na ayaw mong lunglabhan noon. Iyon ang unang sinabi sa akin ni Marco, nang magkita kami sa maliit na receiving area ng Barangay Hall, sa Quezon City, 3 taon matapos kaming maghiwalay, habang nasa pagitan namin ang batang babaeng mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ko, at ang biyenan kong si Doña Estela na nakaupo sa gilid, nakapamewang, parang siya pa rin ang may hawak ng susi sa buhay naming lahat. Hindi ko alam kung bakit kumirot ang dibdib ko sa salitang pulang kumot. Ang kumot na iyon, manipis na, kupas na, may maliit na tahi sa sulok na ako mismo ang gumawa noong unang buwan ni Lina sa bahay namin. Noon, inis na inis ako dahil lagi niyang hinahanap iyon bago matulog, kahit mainit, kahit pawis na pawis siya, kahit sinasabi kong amoy lumang kabinet na. Pero sa sandaling iyon, habang nakatingin sa akin si Marco na parang pagod na sa buong mundo, at si Doña Estela ay umiling na parang matagal na niya akong hinatulan, bigla kong naramdaman na ang pulang kumot ay hindi lang kumot. Para siyang ebidensya ng lahat ng maling tingin ko sa bata, sa sarili ko, at sa pamilyang minsan kong pinilit buuin kahit wala akong anak na galing sa sarili kong sinapupunan. Hindi ko agad sinagot si Marco. Tiningnan ko lang ang mukha niya. Dati, kapag pumapasok siya sa bahay namin sa Novaliches, ang una kong napapansin ay ang ngiti niya, iyong tipong kahit pagod sa trabaho sa auto supply, magbibiro pa rin bago maghubad ng sapatos. Ngayon, ang pisngi niya ay lubog na, ang balbas ay hindi pantay ang tubo, at ang polo niyang dati plansado lagi ay parang 3 araw nang hindi naayos. Sabi ng kapitbahay namin noon, pagkatapos daw naming maghiwalay, bumagsak si Marco. Sabi naman ng pinsan ko, bagay lang daw sa kanya. Hayaan mong malasahan niya, sabi ni Ate Neri habang nagtitimpla ng kape sa kusina namin sa Pasig. Ikaw ang itinapon nila dahil hindi ka makapagbigay ng apo. Ngayon sila naman ang mawalan, gusto kong maniwala doon. Matagal ko iyong ginamit na parang panangga. Kapag may gabi na naiiyak ako, dahil naririnig ko sa isip ko ang boses ni Lina na tumatawag ng Mama Ana, sinasabi ko sa sarili ko, hindi ko anak iyon, pinalaki lang akong tanga ng mga tao sa paligid ko. Kapag naaalala ko ang maliit niyang kamay na laging nakasiksik sa ilalim ng unan ko, sinasabi ko, bakit ako maaawa? Ako nga ang unang hindi kinawaan. Pero sa barangay hall na iyon, habang hawak ni Lina ang pulang kumot sa isang plastic bag na kulay puti, at kita ko ang mga daliri niyang namumuti sa higpit ng kapit, may bumuka sa dibdib ko na matagal kong isinara. Hindi ko kukunin ang kumot kung ayaw niya, sabi ko, pero mahina ang boses ko. Tumawa si Doña Estela, iyong tawa niyang parang kutsarang kinakalabit sa baso. Ngayon ka pa magpapakabait, Ana. Noong nandyan siya sa bahay mo, parang peste ang trato mo, ngayon kukuha ka ng karapatan dahil may bago kang asawa. Napalingon sa akin si Lina, at sa edad niyang 7, masyado na siyang marunong makinig sa mga matatanda. Iyon ang pinakaayaw ko sa sarili ko. Alam kong maraming natutunan ang batang iyon sa katahimikan namin. Natuto siyang sukatin ang tono ng paa sa sahig, ang bigat ng pinto kapag isinara, ang haba ng buntong hininga sa hapagkainan. Natuto siyang magtago ng gusto niya. Natuto siyang humingi ng tawad kahit wala siyang kasalanan. At may bahagi sa akin na alam iyon noon pa, pero pinili kong hindi tingnan, dahil mas madali ang magalit sa batang hindi ko kadugo kaysa aminin na ang totoong sugat ko ay galing sa mga matatandang mas marunong magsalita. Bago kami umabot sa barangay hall, bago muling lumitaw sa buhay ko si Marco, na may mukha ng taong hindi na alam kung saan uuwi, may isang araw noong kasal pa kami na hindi ko makalimutan. Tanghali iyon ng linggo, pagkatapos ng misa sa simbahan malapit sa palengke, mainit, amoy pritong tilapia at usok ng tricycle ang kanto. Nakaupo ako sa likod ng jeep, hawak ang eco bag na may laman na gulay, habang si Marco ay katabi ko, tahimik, 3 taon na kaming kasal noon. 3 taon ng tanong sa bawat handaan, wala pa ba? 3 taon ng payo ng mga tiyahin niyang akala mo simpleng ubo lang ang pagkakaroon ng anak. Mag-alaga ka ng bata para mabuksan ang matres mo. Sabi ng isang kapitbahay ni Mama Estela habang nagbabalat ng singkamas sa piyesta. Baka naman masyado kang stress sa trabaho, Ana, magpahilot kayo sa probinsya. Baka lalaki ang hanap ng katawan ni Marco, kaya wala pa. Tumatawa sila pagkatapos, pero ako ang natitira sa banyo, nakaharap sa salamin, pinipisil ang tiyan ko na parang may kasalanan ito. Noong unang taon, pinagtatawanan pa namin ni Marco. Hayaan mo sila, sabi niya, hinihimas ang likod ko. Hindi naman sila ang kasama ko sa kama, ikaw. Pero pagdating ng ikalawang taon, nagsimula nang humaba ang katahimikan niya kapag naririnig niya ang iyak ng sanggol sa kapitbahay. Pagdating ng ikatlong taon,
si Doña Estela na ang nag-aabot sa akin ng mga pamphlet ng fertility clinic, parang resibo ng utang. Hindi kita minamadali, lagi niyang sinasabi, habang minamadali ako sa bawat tingin. Pero si Marco, nag-iisang anak na lalaki. Alam mo naman ang pangalan ng pamilya, pangalan, parang ang apelyido nila ay bahay na mawawala kapag walang batang lalaking tatakbo sa sala. Parang ako ay pinto lang na kailangang mabuksan para makadaan ang lahi nila. Nang araw na iyon sa jeep, sinabi ni Marco, may kakausapin tayo mamaya sa bahay. Hindi niya ako tiningnan. Sino? Si Mama. At si Ate Lorna. Si Ate Lorna ang pinsan niyang social worker sa isang maliit na foundation sa Caloocan. Bigla akong kinabahan, pero hindi ko pinahalata. Pag-uwi namin, nandoon nga sila. Si Doña Estela ay nakaupo sa sofa, nakatupi ang panyo sa kandungan. Si Ate Lorna naman ay may dalang folder. At sa gilid ng sofa, nakaupo ang isang batang babae na may kulot na buhok, malalaki ang mata, at hawak ang pulang kumot na halos kasing laki niya. Nakatapak siya sa tsinelas na masyadong malaki sa paa niya. Nakayuko siya, pero paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin. Ana, sabi ni Marco, ito si Lina. Akala ko noong una, anak siya ng isa sa mga kliyente ng foundation. Akala ko may emergency lang. Pero nang sabihin ni Ate Lorna na kailangan muna ng foster placement, na mahirap ang sitwasyon ng bata, na pansamantala lang, na mabuti raw sana kung sa pamilyang kilala nila mapunta. Tumingin ako kay Marco, at alam kong hindi pansamantala ang iniisip niya. May ningning sa mata niya na matagal ko nang hindi nakikita. Iyong ningning na dati para sa akin, ngayon nakatuon sa batang mahigpit na niyayakap ang pulang kumot. Ilang taon siya? Tanong ko. 4. Sagot ni Ate Lorna. Mabait siya. Tahimik. Kailangan lang ng bahay na kalmado. Bahay na kalmado. Halos matawa ako. Sa bahay na iyon, kahit ang kutsara ay may ingay dahil sa mga hindi nasasabing salita. Tumingin si Doña Estela sa tiyan ko bago siya nagsalita. Baka ito ang paraan ng Diyos para magbukas ang biyaya. Hindi si Lina ang nakita ko noon. Ang nakita ko ay ang sarili kong pagkukulang na nilagyan nila ng mukha. Ang batang nasa sofa ay naging salamin ng lahat ng hindi ko nagawa. At dahil mahina akong umamin ng sakit, ginawan ko ng pangalan ang nararamdaman ko, pagtulong, sabi ko, kung pansamantala lang. Sumulyap si Marco kay Doña Estela. May bagay silang alam na hindi ko alam, pero noong gabing iyon, hindi ko pa iyon kayang basahin. Noong unang linggo ni Lina sa bahay, hindi siya umiiyak. Iyon ang mas nakakatakot, ang batang 4 na taong gulang, kapag inilipat sa bahay ng halos estranghero, dapat umiyak, maghanap, magtantrum. Pero si Lina, kapag tinanong kung gusto niya ng gatas, tatango lang. Kapag inalok ng kanin, kakain ng mabagal, parang takot maubusan ang baso ng pasensya namin. Kapag pinapaliguan ko, hawak niya ang pulang kumot sa labas ng banyo, nakasabit sa doorknob, para makita niya, habang binubuhusan ko siya ng tubig. Basa na naman iyan, sabi ko isang hapon. Ilaban natin. Umiling siya, mahina lang, pero madiin. Amoy pawis na. Hindi pa rin siya nagsalita. Nasa pintuan si Marco, pinapanood kami, hayaan mo muna. Sabi niya, comfort niya iyan. Comfort, napatingin ako sa kanya. Paano kung may kuto na iyan? Paano kung may dumi? Bata ito, Marco. Kailangan matutong malinis. Ana, mahinahon niyang sabi, huwag mong biglain. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong kakampi ni Lina si Marco, laban sa akin. Maliit na bagay, kumot lang, pero sa akin, parang may pader na itinayo. Sa gabing iyon, nang matulog kami, nakatalikod si Marco. Gusto mo ba talaga siyang manatili? Tanong ko. Gusto kong tulungan siya. Hindi iyan ang tanong ko, matagal bago siya sumagot, baka tayo rin ang matulungan niya. Dapat naawa ako, dapat niyakap ko siya, pero ang narinig ko ay, baka mapunan niya ang kulang sa iyo. Mula noon, bawat tawag ni Lina ng Mama Ana ay parang tinik. Noong una, tinuturuan siya ni Doña Estela. Sabihin mo, Mama Ana, siya ang mag-aalaga sa iyo. Parang sinasanay ang aso sa salita. Kapag narinig ko iyon, may bahaging lumalambot sa akin. Aminado ako. May mga gabi na kapag nakatulog si Lina sa sofa habang naghihintay kay Marco, binubuhat ko siya sa kwarto, inaayos ang buhok niyang dumikit sa noo, at naiisip ko, kung anak ko siya, ganito kaya ang bigat. Ganito ba ang amoy ng batang pagod sa laro, araw, pulbos at kaunting pawis? Pero kinabukasan, kapag dumarating si Doña Estela na may dalang sopas at sinasabing, mas gumaan ang bahay simula nang nandito ang bata, bumabalik ang pait. Gagaan pala kapag may bata, ibig sabihin, ako ang nagpabigat noon. Tumagal ng tumagal, naging sanay kami sa presensya ni Lina,
may sariling tasa siya, dilaw, may gasgas sa gilid, may upuan siya sa hapag, katabi ni Marco. May maliit siyang kahon ng crayon sa ilalim ng sala. At laging nandoon ang pulang kumot, sa unan, sa likod ng pinto, minsan sa ilalim ng mesa. Kapag wala ito, maghahanap siya ng hindi nagsasalita, paikot-ikot ang mata, nanginginig ang labi. May araw na itinago ko iyon sa laundry basket para mapilitan siyang hindi gamitin. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa, sinabi ko sa sarili ko, para sa kalinisan. Pero sa totoo lang, gusto kong malaman kung kaya niyang sumunod sa akin. Gusto kong may bagay na ako ang masusunod, dahil sa bahay na iyon, kahit asawa ako, pakiramdam ko bisita lang ako sa desisyon nilang lahat. Hinanap ni Lina ang kumot buong gabi. Hindi siya umiyak ng malakas. Umupo lang siya sa sahig malapit sa washing machine, nakayakap sa tuhod. Nang makita siya ni Marco, halos mabasag ang mukha niya sa galit. Nasaan? Tanong niya sa akin. Nilabhan ko. Hindi mo man lang sinabi, kumot lang iyan, hindi kumot lang sa kanya. At ano sa akin, Marco? Sumabog ang boses ko. Ano ako sa bahay na ito, tagalaba, yaya, babaeng hindi makapag-anak kaya dapat matuwa sa kahit sinong batang ipasok ninyo. Napatayo si Lina. Nakatingin siya sa akin na parang ngayon lang niya naintindihan na may kinalaman siya sa sugat na hindi niya ginawa. Kinuha ni Marco ang kumot sa laundry basket, basa pa ng kalahati, at ibinigay sa kanya. Niyakap iyon ni Lina kahit malamig. Doon ko unang nakita ang tunay na takot sa mukha ng bata, hindi dahil sa wala ang kumot, kundi dahil narinig niya akong sabihin, kahit sinong batang ipasok ninyo. Kinabukasan, hindi niya ako tinawag na Mama Ana. Ate Ana, ang sabi niya nang humingi siya ng tubig, dapat natuwa ako, iyon naman ang gusto ko, di ba? May distansya, may linya. Pero habang inaabot ko ang baso, parang may nahulog sa loob ko na hindi ko agad pinulot. Dumaan pa ang mga buwan. Sa labas, mukhang maayos kami. May mga litrato kami sa birthday ni Lina, may cake na binili ni Marco sa Red Ribbon, may spaghetti na matamis ayon sa gusto ni Doña Estela, may mga lobo sa bintana. Sa litrato, nakangiti ako. Nakalagay ang kamay ko sa balikat ni Lina, pero kung titingnan mo ng matagal, makikita mong hindi ako nakahawak ng buo. Parang takot akong maramdaman ang init niya. Parang may iniingatan akong galit. Sa araw na iyon, may dumating na regalo mula sa hindi ko kilalang pangalan. Isang maliit na kahon, walang sender address, may lamang hair clip na kulay perlas at isang card na may nakasulat, para kay Lina. Alagaan ninyo siya. Pinakita ko kay Marco. Bigla siyang namutla. Saan galing? Tanong niya. Ikaw ang dapat kong tanungin. Baka sa foundation. Walang pangalan. Hindi siya sumagot, tinago niya ang card sa bulsa. Akala niya hindi ko napansin, pero napansin ko. Mula noon, nagkaroon ng bagong hugis ang hinala ko. Hindi na lang si Lina ang batang ipinilit nila sa akin dahil baog ako sa mata nila. Naging tanong siya, kanino ba talaga siya? May mga gabing naririnig kong kausap ni Marco si Ate Lorna sa telepono, mahina ang boses, kapag lalapit ako, puputulin niya. Kapag tinatanong ko, tungkol saan, sasabihin niyang, papeles lang. Papeles. Iyon ang isa pang bagay na paulit-ulit bumalik sa buhay namin, papeles ng foster care. Papeles ng medical check-up ko. Papeles ng bills. Papeles ng marriage certificate na nakasiksik sa drawer, kasama ng resibo ng gamot na ipinainom sa akin ni Doña Estela kahit hindi ko naman alam kung ano ang saysay. Sa bawat papeles, may pirma si Marco. Sa bawat pirma, pakiramdam ko may bagay siyang inililihim. Isang gabi, habang tulog na si Lina, nakita ko sa bag ni Marco ang photocopy ng birth certificate. Hindi ko dapat binuksan, alam ko iyon. Pero ang asawa na paulit-ulit pinaparamdamang kulang ay natututong maghanap ng patunay kahit sa maling paraan. Binasa ko ang pangalan. Lina Mae Santos, Mother Maribel Santos, Father Blank, walang apelidong Reyes, walang Marco. Pero sa likod ng papel, may sulat kamay, Ask Emery, Old Arrangement, M. Marco. Maribel. Mama. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Nang pumasok si Marco, hawak ko pa ang papel. Ano ito? Tanong ko. Huminto siya sa pinto. Ana, bakit mo kinalkal ang bag ko? Sagot muna. Papeles ni Lina. Sino si Maribel? Napapikit siya. Minsan, ang hindi agad pagsagot ay mas masakit kaysa pagsisinungaling. Nanay niya. At kilala mo, hindi personal. Sinungaling. Lumakas ang boses ko. Nagising si Lina sa kabilang kuwarto. Narinig ko ang maliit niyang yapak, pero hindi siya lumabas. Ana, hindi ganito. Paano, Marco? Sabihin mo, anak mo ba siya? Bigla siyang tumingin sa akin,
hindi galit, kundi nasaktan. Hindi. Bakit mo itinago ang card? Bakit may tawag kayo ni Lorna? Bakit parang lahat kayo may alam maliban sa akin? Dahil kapag sinabi namin, matatakot kang lalo. Matatakot saan? Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya, kinuha ang papel, at sinabi, hindi pa ayos ang legal. May mga sensitibong bagay. Sensitibo. Ang salitang iyon ang ginamit niya para isara ang pinto sa mukha ko. Doon nagsimula ang tunay na lamat, hindi dahil may anak siya sa iba, dahil hindi naman napatunayan iyon, hindi dahil si Lina ay anak ng kabit, dahil wala naman akong alam. Kundi dahil may pinili siyang protektahan, at hindi ako iyon. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ni Doña Estela. Hindi ko sinabi kay Marco, naabutan ko siyang nagdidilig ng halaman sa harap ng gate, nakasuot ng duster na may bulaklak at gintong hikaw na kahit alas 8 ng umaga, ay nakalawit na parang paalala ng ranggo niya. Ma, sabi ko, sino si Maribel Santos? Natigilan ang kamay niya, pero saglit lang. Bakit? Nanay ni Lina, natural. Kilala ninyo. Nilapag niya ang pandilig. Ana, may mga bagay na hindi na dapat binubungkal kung ang hangarin ay tumulong. Ako ang nag-aalaga sa bata sa bahay ko. May karapatan akong malaman. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Iyong tinging parang sinusukat kung sapat ba ako. Karapatan. Noong una, ayaw mo sa bata. Ngayon karapatan. Dahil pakiramdam ko ginagamit ninyo siya para takpan ang pagkukulang ko. Suminghap siya, hindi sa awa, kundi sa inis. Ikaw lang ang paulit-ulit nagsasabing kulang ka, Ana. Pero kung tutuusin, kung tinanggap mo lang ng maluwag ang biyaya, hindi sana mabigat. Biyaya para kanino? Para kay Marco, para sa bahay. Para sa apelido. Ayan na. Apelido. Laging apelido. Kaya ba ninyo siya kinuha? Para may bata kahit hindi galing sa akin. Hindi siya sumagot, at sapat na iyon para sa akin noon. Umuwi akong may apoy sa dibdib. Pagdating ko, si Lina ay nasa sahig, gumuguhit. Ang drawing niya ay bahay na may 3 tao. May araw sa itaas, may puno sa gilid, sa bintana, may pulang parisukat. Ano iyan? Tanong ko, mas malamig kaysa dapat. Kumot, sabi niya, halos bulong, bakit nasa bintana? Nagkibit balikat siya. Para makita niya. Sino? Hindi siya sumagot. Dinampot niya ang crayon at tinakpan ng kulay ang bintana. Dapat tinanong ko ng mahinahon, dapat umupo ako sa tabi niya. Pero ang isip ko noon ay puno ng Maribel, Marco, at Doña Estela. Kaya sinabi ko lang, huwag mong kalatin iyan, mamaya darating ang lola mo. Natahimik siya at inayos ang crayons isa-isa, parang sundalong takot magkamali. Ilang linggo pagkatapos noon, nagsimula nang magbago si Marco. Mas madalas siyang umuwi ng gabi, mas tahimik sa hapag. Mas mahaba ang oras sa cellphone. Kapag kinakausap siya ni Lina, sumasagot siya, pero laging may pagod. Ako naman, sa halip na itanong kung ano ang bumabagabag sa kanya, binilang ko ang bawat pagkukulang niya. Hindi nagligpit ng plato, hindi nagtanong kung kumusta ako. Hindi ako hinalikan bago matulog. Hindi ako ipinagtanggol kay Doña Estela nang sabihin nitong, kung may sariling anak na kayo, baka hindi ka ganyan kasungit sa bata. Iyon ang araw na naramdaman kong tuluyan akong napahiya sa sarili kong kusina. Nandoon si Lina, nakaupo, hawak ang kutsara. Si Marco ay nasa may lababo, nagyayabang ang tubig sa gripo dahil hindi niya agad pinatay. Si Doña Estela ay nagdala ng nilagang baka at opinyon. Ma, sabi ni Marco, tama na. Bakit? Totoo naman. Ang babae, kapag nagkaanak, lumalambot ang loob. Si Ana, masyadong matigas dahil wala pang sariling dinadala. Hindi ako sumigaw, mas masama ang ginawa ko. Tumawa ako. At si Lina, ginamit ninyo para palambutin ako. Bumagsak ang kutsara ni Lina sa plato. Hindi ako tumingin sa kanya. Kung tumingin ako, baka huminto ako. Pero may mga sugat na kapag binigyan ng mikropono, hindi na marunong tumahimik. Sabihin na natin, Ma, ginusto ninyo siyang dalhin dito para may apo kayo kahit hindi ako makapagbigay, para may maipakita sa kapitbahay. Para hindi mukhang talunan ang anak ninyo sa asawa niyang baog. Ana, sigaw ni Marco. Ngayon lang siya sumigaw ng ganoon. Nanginginig ang kamay niya. Si Doña Estela ay napapikit, pero hindi dahil nasaktan ako. Dahil nasabi ko ang salitang hindi nila binibigkas, pero ipinaramdam araw-araw, si Lina ay bumaba sa upuan at dahan-dahang kinuha ang pulang kumot mula sa sofa. Umalis siya papunta sa kwarto. Hindi siya umiyak. Iyon ang lalo kong ikinagalit sa sarili ko pagkaraan. Pero noon, ang nasa isip ko lang ay bakit ako ang masama, kung ako ang unang sinaktan, gabi na nang pumasok ako sa kwarto ni Lina. Tulog siya, o nagpapanggap na tulog.
Nakatalikod, nakabalot sa pulang kumot. Sa ilalim ng unan niya, may nakasilip na papel. Kinuha ko, drawing ulit. 3 tao pa rin, pero sa pagkakataong iyon, ang isang tao sa gilid ay walang mukha. Sa likod, may sulat na halatang pinilit niya, hindi ako masama, napaupo ako sa kama. Gusto kong hawakan siya, pero natakot akong magising siya at umiwas. Ibinalik ko ang papel sa ilalim ng unan at lumabas na parang magnanakaw. Kinabukasan, bumili ako ng bagong kumot sa mall. Kulay pink, may maliit na bituin. Iniabot ko kay Lina habang nanonood siya ng cartoons. Para sa iyo, sabi ko, tiningnan niya iyon. Salamat po, hindi, Mama Ana, hindi Ate Ana. Pulang, parang ako, ay kapitbahay na nag-abot ng sukli. Gamitin mo mamaya, sabi ko. Tumango siya, pero ng gabi, pulang kumot pa rin ang yakap niya. Nasaktan ako, kahit wala akong karapatang masaktan. Ayaw mo ba ng bigay ko? Tanong ko. Umupo siya sa kama. Gusto ko po. Pero hindi mo ginagamit. Baka po mawala ito, sabi niya. Hinawakan ang pulang kumot. Bakit? Sino bang nagbigay niyan? Nagtagal ang tingin niya sa akin. Sa isang saglit, parang may sasabihin siya, pero bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Tulog na anak, sabi niya. Anak, ang salitang iyon ay tumama sa akin ng mas malalim kaysa inaasahan. Anak, hindi foster, hindi alaga, anak, at ako, ano ako sa eksenang iyon? Babaeng nakatayo sa gilid, hawak ang bagong kumot na walang halaga. Lumabas ako at sa sala ako natulog. Mula noon, hindi ko na tinangkang palitan ang pulang kumot, pero hindi ko rin ito hinayaang maging payapa. Kapag nakikita ko iyon sa sofa, inililipat ko sa gilid. Kapag dala ni Lina sa hapag, sinasabihan ko siyang, hindi sa mesa. Kapag nasa kotse, inirereklamo kong, ang daming alikabok. Maliit na mga puna, maliliit na tusok, pero sa bata, ang maliliit na tusok ay nagiging mapa ng lugar kung saan hindi siya ligtas. Dumating ang araw na sinabi ni Marco na gusto na niyang simulan ang adoption process. Permanente. Tanong ko, kahit alam ko ang sagot. Oo. Hindi mo man lang ako tinanong kung handa ako. 3 taon na siya sa atin, Ana. Sa atin, o sa iyo. Napagod ang mukha niya, huwag mo siyang parusahan dahil galit ka sa akin. Ako pa ang nagpaparusa. Oo, mahina niyang sabi, mas masakit ang mahina kaysa sigaw. Hindi mo napapansin, pero oo, doon ko siya sinampal. Hindi malakas, pero sapat para tumigil ang hangin sa kusina. Si Lina ay nasa pinto, hawak ang pulang kumot. Nakita niya lahat, at sa halip na tumakbo kay Marco, tumakbo siya sa kwarto at isinara ang pinto. Narinig ko ang lock. Hindi ako humingi ng tawad. Hindi agad. Ang una kong naisip ay, bakit niya ako itinulak hanggang doon? Bakit ako ang laging kailangang umunawa? Bakit ang sakit ko? Kapag lumabas, nagiging kasalanan ko. Kinagabihan, umalis si Marco dala si Lina papunta sa bahay ni Doña Estela. Magpapalamig lang, sabi niya. Kailan kayo babalik? Hindi siya sumagot. Sa loob ng 3 araw, walang laman ang bahay. Ang dilaw na tasa ni Lina ay nasa lababo. Ang pink na kumot ay nakatupi sa sofa, hindi nagamit. Ang pulang kumot, wala. Doon ko unang naramdaman ang katahimikang akala ko gusto ko. Hindi pala. Ang katahimikan ng bahay na walang bata ay hindi laging pahinga. Minsan, para itong ebidensya na may umalis dahil hindi na kaya ang presensya mo. Nang bumalik sila, may bitbit na maliit na bag si Lina. Hindi niya ako niyakap. Si Marco naman ay nagsabing, kailangan nating mag-usap. Ang usap na iyon ang nagdala sa amin sa hiwalayan. Hindi isang malaking eksena, hindi may kabit na nahuli. Hindi sigawan sa harap ng barangay. Unti-unti lang, parang gripo na tumutulo, akala mo kaya mong tiisin, hanggang isang araw baha na ang sahig. Sabi ni Marco, kailangan daw ni Lina ng stability. Sabi ko, ako rin. Sabi niya, hindi niya kayang piliin ako kung ang kapalit ay araw-araw na takot ng bata. Sabi ko, noon pa pala niya ako hindi pinili. Sabi niya, hindi raw totoo. Sabi ko, kung hindi totoo, bakit pakiramdam ko ako ang bisita sa pamilya ninyo? Hindi namin natapos ang usapan. Pero sa gabi, natulog siya sa sala. Kinabukasan, sa trabaho, may tumawag sa akin mula sa klinik. May resulta raw ng huling fertility tests ko na hindi ko pa nakuha. Pumunta ako pagkatapos ng shift. Doon, sa malamig na kwarto ng doktor, nalaman ko ang bagay na dapat sana ay nagpalaya sa akin, pero lalo lang akong gumulo, hindi ako ang may problema. May posibilidad, sabi ng doktor, na si Marco ang kailangang magpatest ng mas malalim. Hindi natin masasabi ng buo hanggat wala ang resulta niya, maingat na paliwanag,
Pero sapat na ang sinabi para mabasag ang 3 taon kong paniniwala na ako ang kulang. Umuwi akong hawak ang envelope. Naisip kong ihahagis ko sa mukha ni Doña Estela. Naisip kong ipapabasa ko kay Marco habang nakatayo ako, tahimik, at hihintayin kong lumuhod siya sa hiya. Pero pagdating ko sa bahay, si Lina ang sumalubong sa akin. Mama Ana, sabi niya, unang beses pagkatapos ng matagal. May hawak siyang papel, gumawa po ako ng card. Sa card, may drawing kaming dalawa. Ako, may mahabang buhok at pulang damit. Siya, may pulang kumot. Sa itaas, nakasulat, sorry po, kung makulit ako. Iyon ang sandaling dapat akong bumigay, dapat niyakap ko siya. Dapat sinabi kong hindi siya makulit, hindi siya problema, hindi siya dahilan ng kahit anong sakit ng matatanda. Pero hawak ko pa ang envelope, mainit ang mukha ko sa galit at hiya. Ang lumabas sa bibig ko ay, mamaya na, pagod ako. Bumaba ang kamay niya. Opo, itinupi niya ang card at umalis. Ilang minuto lang iyon, isang maliit na pagtanggi. Pero may mga maliit na pagtanggi na mas matagal mabura kaysa malalaking away. Kinagabihan, nag-away kami ni Marco tungkol sa envelope, pinakita ko sa kanya. Hindi siya nagulat sa paraang gusto ko. Hindi siya nagalit kay Doña Estela, hindi siya lumuhod. Umupo lang siya, hawak ang papel, at napayuko. Alam mo, tanong ko. Hindi buo, pero may hinala ka. Hindi siya sumagot. Kaya pala kinuha mo si Lina, para takpan na ikaw ang may problema. Napatingin siya sa akin, at doon ko nakita ang sakit na hindi ko pinansin. Hindi ko kinuha si Lina para takpan kahit ano. Sinungaling. Kinuha ko siya dahil kailangan niya ng tahanan, at dahil kailangan mo ng anak. Oo, sabi niya, biglang pagod. Kailangan ko rin. Masama ba iyon? Hindi ko alam ang isasagot, dahil kung sasabihin kong oo, aaminin kong masama rin ang pagnanais kong magkaroon ng anak para patunayan na babae ako, asawa ako, buo ako. Pero hindi niya kasalanan, dagdag niya. Walang nagsabing kasalanan niya, pero ipinaparamdam mo. Doon natapos ang kasal namin sa puso ko, kahit ilang buwan pa bago ang papel. Umalis ako sa bahay kinabukasan, dala ang 2 maleta, ang fertility envelope, at galit na ginamit kong lakas. Hindi ko dinala ang card ni Lina. Hindi ko alam na itinago pala iyon ni Marco sa drawer. Hindi ko alam na ilang gabi raw hinanap ako ni Lina, hindi sa iyak na malakas, kundi sa pagtayo sa pinto tuwing may tricycle na hihinto sa tapat. Ang alam ko lang noon, umuwi ako kay Ate Neri at sinabi kong tapos na. Tama lang, sabi niya. Hindi mo obligasyong magpalaki ng batang ginamit laban sa iyo. Ginamit ko ang pangungusap na iyon sa loob ng 3 taon. Paulit-ulit, hanggang sa nakilala ko si June. Si June ay byudo, may isang anak na lalaki sa unang asawa, si Paulo, 9 na taong gulang. Sa unang date namin sa isang karinderya malapit sa office, sinabi niya agad, may anak ako, hindi ko hinahanap ng kapalit ang nanay niya. Nagustuhan ko ang linaw na iyon. Walang tago, walang papeles na siniksik sa bag, walang biyenang may hawak na panyo at hatol. Nang makilala ko si Paulo, tahimik din siya, pero iba ang katahimikan niya. May pag-iingat, oo, pero hindi takot na parang kay Lina. Tinuruan ko siyang gumawa ng baon. Sinamahan ko sa school project. At nang minsang tawagin niya akong Tita Ana, hindi sumakit ang dibdib ko. Siguro dahil walang pumilit, siguro dahil hindi siya ginamit na salamin ng sinapupunan ko. Nang ikasal kami ni June, hindi malaki ang handaan. Simpleng merienda, pansit, puto, ilang kapitbahay. May narinig akong bulong mula sa isang bisita, buti ngayon may instant anak na siya. Napangiti lang ako, pero sa loob ko, may lumang sugat na gumalaw. Sa bahay ni June sa Pasig, unti-unti akong natutong maging malambot. Iyon ang sinabi ko sa sarili ko, pero may gabi na kapag tinatakpan ko si Paolo ng kumot, pulang kumot ang naiisip ko. Kapag nagtatampo siya, dahil pinagalitan ko, naaalala ko ang drawing na, hindi ako masama. Kapag bumibili ako ng school supplies, naaalala ko ang hair clip na kulay perlas, at ang card na, para kay Lina, alagaan ninyo siya. Hindi ko sinasabi kay June lahat. Alam niyang may ex-husband ako, may batang naiwan sa dating bahay, pero hindi niya alam kung gaano karaming gabi ang ginugol ko sa pagpapanggap na tama ang lahat ng ginawa ko. Isang hapon, habang naghahanda ako ng sinigang, may nag-message sa akin si Ate Lorna. 3 taon ko siyang hindi nakausap. Ana, pwede ba kitang makausap tungkol kay Lina? Una kong naramdaman ay inis, bakit ngayon, bakit ako? Pero may kasunod na mensahe. Nasa mahirap na sitwasyon si Marco, at si Lina, hinahanap ka. Umupo ako sa tabi ng kalan, nakatitig sa kumukulong sabaw. Hinahanap ako. Bakit? Para sisihin.
Para iparamdam na iniwan ko siya, tinawagan ko si Ate Lorna, ng gabing iyon, sinabi niyang may problema sa custody arrangement. Si Marco raw ay nahirapan, matapos magsara ang tindahan. Si Doña Estela ay tumatanda na, pero mas matigas pa rin kaysa nararapat. May kamag-anak daw ni Lina sa mother's side na biglang nagparamdam, gustong kunin ang bata, pero hindi malinaw ang intensyon. Bakit ako kasama rito? Tanong ko. Dahil sa papeles, Ana. Dati kang co-guardian sa initial placement. At tumigil siya, dahil may sinabi si Lina sa social worker. Ikaw daw ang gusto niyang makita bago siya magdesisyon. Para akong sinampal ng alaala. Bakit ako? Iniwan ko siya. Minsan, sabi ni Ate Lorna, ang batang nasaktan, hindi agad nakakalimot. Pero hindi ibig sabihin noon, wala na siyang hinahanap. Hindi ako natulog ng maayos. Kinabukasan, sinabi ko kay June. Tahimik siyang nakinig habang nagkakape. Gusto mo bang pumunta? Tanong niya. Hindi ko alam, takot ka? Oo. Sa bata. Sa sarili ko. Hindi siya nagsalita agad. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi mo kailangang maging perpekto para humarap, pero kailangan mong maging totoo. Iyon ang dahilan kung bakit nasa barangay hall ako ngayon. Kaharap si Marco, si Doña Estela, si Ate Lorna, at si Lina, pero ang hindi ko inaasahan ay ang itsura ni Marco. Hindi lang siya payat, parang may bigat na matagal niyang binuhat ng mag-isa. At ang hindi ko rin inaasahan ay ang pulang kumot, nakatiklop sa plastic bag, dala ni Lina na parang hindi pa rin siya handang bitawan ang tanging bagay na nanatili sa kanya mula noon. Lina, sabi ni Ate Lorna nang humaba ang katahimikan, gusto mo bang umupo muna kay Tita Ana? Tita Ana, sumasakit pala ang salitang iyon kapag alam mong minsan kang tinawag na mama. Lumapit si Lina sa akin, mabagal. Hindi siya yumakap. Umupo lang siya sa upuang katabi ko, ang plastic bag sa kandungan. Kumusta ka? Tanong ko. Parang tanga. 3 taon ng pagkawala, iyon lang ang kaya kong sabihin. Okay po. Paulit. Ngunit nang ibaba niya ang tingin, nakita ko sa pulso niya ang hair tea na pula, kapareho ng kulay ng kumot. Nag-aaral ka na sa grade 2. Tumango siya. Mahilig ka pa ring gumuhit. Saglit siyang tumingin sa akin. Minsan po. Naramdaman kong may pinto na bahagyang bumukas. Pero hindi ko alam kung paano hindi ito isasara ng sariling kaba. Si Doña Estela ang sumira sa sandali. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Kung kukunin ninyo siya, siguraduhin mong hindi mo ulit iiwan kapag nasaktan ang pride mo. Ma, sabi ni Marco, halos pabulong. Huwag ninyo akong tawaging ma. Sagot ko bago ko napigilan ang sarili ko. Napatingin silang lahat, huminga ako ng malalim. Pasensya na, pero hindi na ako bahagi ng pamilya ninyo. Pero gusto mong kunin ang bata. Matalim niyang tanong. Hindi ko sinabing gusto kong kunin. Pumunta ako dahil hinanap daw ako ni Lina. Lahat naman kayo, kapag hinanap, akala ninyo pag-aari na ninyo. May luma at mapait sa boses niya. Noon ko napansin, hindi rin siya kasing tatag ng dati. Nanginginig ng kaunti ang kamay niya sa panyo. May mga taong habang tumatanda, lalong tumatalim dahil natatakot silang may makakita ng hina. Estela, sabi ni Ate Lorna, please. Pero nakatingin na si Marco kay Lina. Anak, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Napakabigat ng tanong para sa batang 7, nakaramdam ako ng inis kay Marco. Bakit niya ipinapasa sa bata? Pero bago ako makapagsalita, binuksan ni Lina ang plastic bag at inilabas ang pulang kumot, inilapag niya sa mesa. Lahat kami ay natahimik. Ang kumot ay mas maliit na ngayon kaysa alaala ko. May bagong tahi sa kabilang sulok, hindi akin. May manipis na mansang hindi na matanggal. Hinaplos ni Lina ang gilid. Sabi ni Lola, kay mama ko raw ito dati. Natigil ang hininga ko. Kanino? Tanong ko. Tumingin si Marco kay Doña Estela. Si Doña Estela naman ay biglang umiwas ng tingin. Kay Mama Maribel, dagdag ni Lina. Pero sabi ni Papa Marco, hindi pa pwedeng ikwento lahat. Papa Marco. Hindi tatay. Papa Marco. Para akong may narinig na susi na umikot sa lumang kandado. Marco, sabi ko, ano ang ibig sabihin niya? Namutla siya. Si Ate Lorna ay napahawak sa folder niya. Ana, sabi ni Marco, hindi ito ang tamang lugar. Tumawa ako ng mahina, walang saya. Palagi na lang hindi tamang lugar, hindi tamang oras. Sensitibong bagay, papeles. Ilang taon mo nang sinasabi iyan, hindi dahil ayaw kong sabihin, kundi dahil lumapit ang tingin niya kay Lina, at may takot doon na hindi ko kayang balewalain, dahil may pangako akong hindi pwedeng basta sirain. Kanino? Kay Maribel. Sa unang beses, nakita kong napapikit si Doña Estela, hindi sa inis,
kundi sa paraang parang may pangalan na matagal niyang iniiwasan. Huwag mo nang idamay ang patay sa galit mo, bulong niya, natahimik ang buong silid, patay. Hindi dapat may kamatayan sa eksena, hindi ko iyon inaasahan, hindi iyon ang usapang dinala sa akin, pero hindi ang salitang patay ang pinakamabigat. Ang pinakamabigat ay ang itsura ni Marco, na parang may lihim na matagal nang nabubulok sa dibdib at ngayon ay naamoy na naming lahat. Hinawakan ni Lina ang pulang kumot at sa maliit niyang boses, sinabi niya, hindi po ba talaga ako anak ni Mama Ana? Walang sumagot, kahit ako, wala. Dahil sa tanong na iyon, bigla kong naalala ang isang bagay na matagal kong itinulak sa pinakamadilim na bahagi ng isip ko, noong unang gabing dumating si Lina sa bahay, bago siya natulog, may sinabi siya habang yakap ang pulang kumot. Akala ko noon mali lang ang dinig ko. Akala ko bata lang na nalilito. Ang sabi niya, amoy niya po kayo. Noon, inisip kong baka ang ibig niyang sabihin ay amoy bahay, amoy sabon, amoy kahit ano. Pero ngayon, sa harap ng mesa, sa ilalim ng ilaw ng barangay hall, habang nakatitig sa akin si Marco, na parang nagmamakaawa na huwag ko munang buksan ang sugat, at si Doña Estela ay hawak ang panyo na parang may dinadasal na ayaw niyang marinig ng Diyos. Naramdaman kong ang pulang kumot ay may dalang kasaysayang hindi nagsimula sa araw na dinala nila si Lina sa sofa namin. At bago pa ako makapagtanong ulit, itinulak ni Ate Lorna sa akin ang lumang folder, bumukas ito sa gitna, at mula roon ay nahulog ang isang litratong kupas. Ako, mas bata ng maraming taon, nakatalikod sa kamera sa loob ng isang maternity ward, hawak sa braso ang pulang kumot na iyon. Habang sa likod ng litrato ay may sulat kamay na hindi ko makilala, ngunit malinaw na malinaw ang nakasulat, Anna must not know yet. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatitig sa litratong iyon. Sa loob ng barangay hall, may electric fan na umiikot ng maingay, may batang umiiyak sa kabilang mesa, may tanod na dumaan na may dalang logbook, pero lahat ng iyon ay parang lumayo. Ang natira lang ay ang litratong kupas, ang pulang kumot sa braso ng babaeng nakatalikod, at ang pangungusap sa likod, Anna must not know yet. Must not know yet. Hindi Anna does not know, hindi Anna should not know. May salitang yet, na parang may oras na itinakda para sa akin, pero walang nagsabi kung kailan. Tumingin ako kay Marco, at sa unang beses matapos ang maraming taon, hindi ko siya nakita bilang dating asawang bumigo sa akin. Nakita ko siya bilang taong may hawak ng isang bagay na pwedeng gumuho ang lahat. Ano ito? Tanong ko, pero hindi ako sigurado kung tinatanong ko ang litrato, ang sulat, o ang sarili kong alaala. Hindi agad sumagot si Marco. Hinawakan niya ang gilid ng folder, parang gustong isara uli, pero mabilis kong inilayo ang kamay ko. Huwag, sabi ko, huwag mo na naman akong tratuhing parang bata. Napakunot ang noo niya. Ana, hindi kita tinrato. Hindi? Napatawa ako ng tuyo. 3 taon akong nakatira sa bahay na iyon na parang may kurtina sa harap ng mukha ko. May papeles na hindi ko pwedeng makita, may tawag na hindi ko pwedeng marinig, may pangalan na hindi ko pwedeng itanong. Tapos ngayon, may litrato ako sa maternity ward na hindi ko maalala, at sasabihin mong hindi mo ako tinrato na parang bata. Si Lina ay napahigpit ang hawak sa pulang kumot. Nakita ko iyon, pero gaya ng dati, mas malakas ang ingay ng sarili kong sakit kaysa sa takot ng batang nasa harap ko. Si Ate Lorna ay sumingit, maingat ang boses, Ana, hindi ito dapat biglain. May dahilan kung bakit kayo rin. Binalingan ko siya, alam mo rin. Hindi siya sumagot, ang katahimikan niya ay parang isa pang pirma sa kasunduan laban sa akin. Si Doña Estela, na kanina pa tila sinisikil ng sariling hininga, biglang tumayo. Enough! Hindi lahat ng bagay kailangang ilatag dito na parang palengke. Palengke, tumingin ako sa kanya. Kayo ang nagpalengke ng buhay ko. Kayo ang naglagay ng presyo sa katawan ko, sa sinapupunan ko, sa kakayahan kong maging asawa. Tapos ngayon, sasabihin ninyong may bagay na hindi ko dapat malaman. Namuo ang luha sa mga mata niya, pero hindi bumagsak. Noon ko unang nakita ang biyenan kong parang matanda talaga. Hindi reyna ng maliit na kaharian sa Novaliches, pero kahit iyon, hindi ko hinayaang makapasok sa awa, mas madali pa ring kapitan ang galit. Kung may kinalaman ito sa akin, sabi ko, sasabihin ninyo ngayon, si Marco ay tumingin kay Lina. Anak, doon muna tayo kay Ate Lorna sa labas. Umiling si Lina, mahina, pero matigas. Ayoko po. Lina, naririnig ko naman po kahit ilabas ninyo ako. Tumama sa akin iyon. 7 taong gulang pa lang siya, pero sanay na sa mga usapang tinatago. Sanay na siyang marinig ang sariling pangalan sa kabilang kwarto, sa likod ng pinto, sa pagitan ng buntong hininga ng matatanda.
Dapat doon pa lang, tumigil na ako. Dapat sinabi kong, tama na muna, bata siya. Pero ang unang pumasok sa isip ko ay hindi ang kaligtasan niya, ang pumasok sa isip ko ay, bakit siya pa rin ang iniingatan nila, ako hindi. Hayaan ninyo siyang makinig, sabi ko. Mukhang mas marami pa siyang alam kaysa sa akin. Napatingin sa akin si Marco, na parang sinampal ko siya, hindi makatarungan iyan, makatarungan, diniinan ko ang litrato sa mesa. Ito ba makatarungan? Hinawakan ni Lina ang dulo ng pulang kumot at ibinalot sa sarili niyang balikat, kahit hindi malamig. Doon naging malinaw sa akin na ang kumot na iyon ang sandigan niya kapag nagiging malaki ang mundo. At marahil, noon pa man, iyon din ang bagay na ginamit ko para parusahan siya, dahil hindi ko maabot ang mga taong dapat kong sisihin. Pero sa sandaling iyon, hindi ko kayang aminin. Sige, sabi ni Marco, pagod ang tinig. May mga dokumentong hindi pa kumpleto, may usapang legal. May pangako sa nanay ni Lina. Kay Maribel, bahagya siyang tumango. At may kinalaman ako sa pangakong iyon. Oo, paano? Natahimik siya uli, lagi na lang ganoon. Kapag malapit na sa sagot, humihinto siya na parang may invisible na pader. Doon lalong lumaki ang hinala ko. Ako ba ang ginamit ninyo? Tanong ko. Ginamit ninyo ba ang pangalan ko para maipasok siya sa bahay? May pinirmahan ba ako na hindi ko naiintindihan? May ginawa ba kayo sa klinik, sa hospital? May anak ba akong kinuha ninyo sa akin? Mabilis na umiling si Marco. Ana, hindi. Huwag kang magsinungaling, hindi ko anak si Lina sa dugo, sabi niya, malinaw, at hindi rin siya anak mo sa dugo. Parang may bagay na bumagsak sa sahig. Hindi ko alam kung ginhawa o panibagong hiya. Hindi ko rin alam kung bakit may bahagi sa akin na nasaktan pa rin, na parang may nawalan ng karapatang umasa. Kung ganoon, bakit ako nasa litrato? Tanong ko. Bakit may sulat na hindi ko dapat malaman? Si Ate Lorna ang sumagot, mas mahina. Dahil nandoon ka noong gabing ipinanganak si Lina. Hinanap ko sa isip ko ang gabing iyon, pero ang bumalik lang ay basag-basag na larawan, amoy disinfectant, ilaw na puti, boses ng babaeng umiiyak, at kamay kong may hawak na tela. Pero hindi ko alam kung alaala iyon o gawa-gawa lang ng isip ko dahil sa litrato. Imposible, sabi ko. Hindi ko kilala si Maribel. Kilala mo, sabi ni Doña Estela, at ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi mo lang naalala ng buo, napalingon ako sa kanya. Ano namang ibig sabihin yan? Muli na naman silang nagkatinginan. Marco, Estela, Lorna. Tatlong mukha na may iisang takot, at ako, gaya ng dati, nasa labas ng bilog. Sapat na iyon para muling bumalik ang lumang Ana, ang babaeng natutong manakit bago masaktan. Ayoko na, sabi ko, itinulak ang folder pabalik. Kung hindi ninyo kayang magsabi ng diretsyo, wag na ninyo akong idamay. Hindi ako pupunta rito para gawing multo ng mga sikreto ninyo. Tumayo ako. Si Lina ay napatingin sa akin. Ang mata niya ay hindi umiiyak pero parang nakikiusap. Mama Ana. Isang tawag lang iyon, halos pabulong. Pero imbes na lumambot ako, lalo akong natakot. Dahil kung sasagutin ko iyon, baka kailangan kong harapin ang lahat, ang pag-iwan ko, ang card na hindi ko tinanggap, ang mga gabing pinagdamutan ko siya ng lambing, ang pulang kumot na inagaw ko sa kanya sa ngalan ng kalinisan. Kaya ang sinabi ko ay, huwag mo akong tawaging ganyan kung hindi mo naman alam ang ibig sabihin. Nang lumabas ang mga salita sa bibig ko, nakita kong namutla si Lina, si Marco ay tumayo ng mabilis. Ana. Pero huli na. Ang maliit na kamay ni Lina ay kumapit sa kumot, at sa mukha niya, nakita ko ang 4 na taong gulang na batang nakaupo sa sofa namin noon, hindi alam kung saan ilalagay ang sarili. Iyon ang pinakamasakit na bahagi ng alaala, hindi ko kailangang sumigaw para manakit. Minsan, sapat na ang malamig na pangungusap, lumabas ako ng barangay hall nang nanginginig ang tuhod. Sa labas, amoy usok ng barbecue at alikabok ang hapon. May jeep na dumaan, may tindera ng banana queue na sumigaw ng 3.20, at ang mundo ay nagpatuloy na parang wala akong iniwang batang nasugatan sa loob. Tinawagan ko si June mula sa gilid ng kalsada. Sunduin mo ako, sabi ko. Ana, anong nangyari? Ayoko ng pag-usapan. Nasaan ka? Sinabi ko ang lugar, at habang naghihintay, pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na tama ang ginawa ko. Bakit ako ang mag-aalaga sa lihim na hindi ko nilikha? Bakit ako ang kailangang maging maingat sa damdamin ng lahat? Kung noong ako ang dinudurog ng mga tanong tungkol sa anak, walang nag-ingat. Bakit kapag ako ang nasasaktan, kailangan kong maging malalim, maunawain, mapagpatawad, pero kapag sila ang may lihim, bawal silang galawin. Pagdating ni June,
Hindi siya nagtanong agad, binuksan lang niya ang pinto ng kotse. Pumasok ako, at doon ko lang napansin na hawak ko pa pala ang litratong kupas. Hindi ko alam kung paano ko nadala. Nakatiklop ito sa palad ko, basang-basa na sa pawis. Ano iyan? Tanong niya. Malumanay. Wala. Mukhang hindi wala, tinago ko sa bag, pakiuwi na lang ako. Habang nasa EDSA kami, mabagal ang traffic. Sa billboard, may patalastas ng baby milk, may nanay na nakangiti, habang karga ang sanggol. Napatingin ako at agad ding umiwas. Hanggang ngayon pala, kahit ikinasal na ako uli, kahit natutunan kong mahalin si Paolo nang hindi siya ginagawang patunay ng pagiging babae ko, may bahagi pa rin sa akin na naiinggit sa madaling larawan ng pagiging ina. Iyong may bata sa bisig, may gatas sa mesa, may pamilya sa likod, ang akin, laging may footnote, may ex-husband, may foster child, may pulang kumot. May litrato sa maternity ward na hindi ko maalala. Pagdating sa bahay, si Paolo ay gumagawa ng assignment sa dining table. Tita Ana, may dala ka bang turon? Tanong niya, ngumiti. Noon ko lang naalala na nangako pala akong bibili. Nakalimutan ko, sabi ko. Bumaba ang ngiti niya, pero mabilis niya ring itinago. Okay lang po. Minsan, ang paggalang ng bata ay mas nakakasakit kaysa tampo, dahil naririnig mo roon ang distansyang ikaw ang gumawa. Lumapit si June sa kanya, bukas tayo bibili, ako ang taya. Tumango si Paolo at bumalik sa notebook. Pumasok ako sa kwarto, sinara ang pinto, at inilabas ang litrato. Sa mas maliwanag na ilaw, mas kita ang detalye. Ang buhok ko ay nakapusod, mas maikli kaysa ngayon. Nakasuot ako ng blue cardigan na naalala kong binili ko sa ukay-ukay noong dalaga pa ako. Sa maternity ward, may crib sa gilid, pero hindi kita ang mukha ng sanggol. Ang pulang kumot ay nasa braso ko, hindi nakabalot sa bata, para akong may inaabot o may tinatanggap. Sa likod ng litrato, bukod sa Ana must not know yet, may maliit na numero sa sulok. Date siguro, halos burado, pero nabasa ko, 2015, 2 taon bago kami ikasal ni Marco. Napaupo ako sa kama, bago kami ikasal, ibig sabihin, nandoon ako bago pa ako maging asawa niya. Bago pa ang mga tanong ni Doña Estela tungkol sa apo. Bago pa ang fertility tests. Bago pa si Lina sa sofa namin. Bakit hindi ko naalala? Pinisil ko ang noo ko, hinanap ang taon na iyon. 2015. Nagtatrabaho ako noon sa maliit na lending office sa Cubao. Si Marco, nakilala ko sa birthday ng pinsan ko. May panahon kaming nagkikita, pero hindi pa seryoso. May isang gabing umuwi akong galing hospital dahil sinamahan ko raw ang kaibigan ng office mate ko. Sino? Bakit parang may tabing ang alaala? Naalala ko ang ulan. Naalala ko ang tricycle na hirap umandar sa baha. Naalala ko ang isang babaeng tinawag akong ate, kahit mas matanda yata siya sa akin. Maribel? Hindi ko sigurado. Tumayo ako at binuksan ang lumang kahon sa ilalim ng cabinet. Nandoon ang ilang gamit ko mula sa dating bahay, lumang IDs, resibo, maliit na notebook, ilang retrato. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko hanggang makita ko ang isang bus ticket na nakasinggit sa notebook. Caloocan to Cubao. Sa likod, may sulat ko, huwag kalimutang dalhin ang pulang tela. Nanlamig ang daliri ko, pulang tela, hindi pulang kumot, pero ano pa ba iyon? Bago ko pa mabuo ang tanong, kumatok si June. Ana, mabilis kong isinara ang notebook, sandali. Pumasok siya, may dalang baso ng tubig. Hindi ko pipilitin kung ayaw mong magsalita, pero nakakatakot kang tumahimik. Napatingin ako sa kanya, may lambing sa boses niya, pero may pagod din. Hindi lang ako ang may sugat sa bahay na iyon. Si June, sa tahimik niyang paraan, araw-araw ding nag-a-adjust sa mga pader na dala ko mula sa unang kasal. May litrato ako, sabi ko, ipinakita ko sa kanya. Matagal niyang tiningnan. Ikaw ito, mukha, hindi mo maalala. Hindi buo. At si Lina. Tumango ako, may kinalaman sa kanya, pero ayaw nilang sabihin ng diretsyo, o baka hindi nila alam kung paano sabihin ng hindi ka masasaktan. Naramdaman kong tumigas ang mukha ko, kampi ka na sa kanila, hindi. Maingat niyang ibinaba ang litrato sa kama. Pero Ana, kanina pa kita pinapakinggan. Parang ang pinakauna mong tanong ay kung sino ang may kasalanan sa ginawa sa iyo, hindi kung ano ang nangyari sa bata. Tumayo ako. Kasi ako ang pinatawag nila, ako ang may litrato, ako ang nilihiman. Oo, pero si Lina ang 7 taong gulang na nasa gitna nito. Tahimik ang kwarto. Sa labas, narinig ko ang lapis ni Paolo na tumutunog sa mesa. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko, sabi ko, mahina pero matalim. Tama, sagot ni June. Hindi ko alam lahat,
Pero alam ko ang hitsura ni Paolo noong unang beses niyang tinanong kung kasalanan ba niya kung bakit malungkot ako tuwing anniversary ng nanay niya. Bata pa siya noon, wala siyang kasalanan, pero binasa niya ang katahimikan ko na parang parusa. Hindi ako nakasagot. Naiinis ako kay Jun dahil tama siya sa bahagi na ayaw kong marinig. Mas madaling makipaglaban sa taong nananakit kaysa sa taong tahimik na naglalagay ng salamin sa harap mo. Sinabi niya ulit akong Mama Ana. Bulong ko, ano ang sinabi mo? Hindi ako tumingin sa kanya. Sinabi kong huwag niya akong tawaging ganoon kung hindi niya alam ang ibig sabihin. Matagal na katahimikan. Hindi ako pinagalitan ni Jun, mas masakit iyon. Umupo lang siya sa gilid ng kama. Ana, alam ko, putol ko. Alam ko, pero hindi ko talaga alam, dahil kung alam ko, bakit sinabi ko? Bakit sa bawat pagkakataong pwede kong iligtas si Lina mula sa bigat ng matatanda, pinipili kong ibato sa kanya ang galit na hindi para sa kanya. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Mga alas 11, nag-message si Ate Lorna, pasensya na sa nangyari kanina, hindi dapat nabuksan ang folder ng ganoon. Pero kailangan nating mag-usap muli. Lina has been asking about the red blanket and you. Hindi ako sumagot. Mga alas 12, may isa pang message. Please don't punish her for our mistakes. Binasa ko iyon ng paulit-ulit hanggang sa naging malabo ang mga letra. Our mistakes. Hindi my mistake, hindi your mistake, our. Parang inaanyayahan akong pumasok sa kasalanang sama-sama. Pero sa halip na lumambot, mas lalo akong nagmatigas. Sumagot ako, kung gusto ninyo akong kausapin, sabihin muna ninyo ang buong totoo, hindi ako babalik para pagtulungan. Pinindot ko ang send at agad kong naramdaman ang lumang ginhawa ng taong akala niya nakapagtanggol siya ng sarili. Kinabukasan, pumunta ako sa trabaho na halos walang tulog. Sa lending office, iba na ang kumpanya, iba na ang mga mukha, pero parehong amoy kape at papel. Habang nag-aayos ako ng client forms, may tumawag mula sa di kilalang numero. Hindi ko sinagot, tumawag ulit. Sa pangatlo, sinagot ko na. Hello, Ana, boses ni Marco. Paano mo nakuha ang number ko? Kay Lorna, please, huwag kang magalit, late na iyan. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Sa background, may ingay ng kalsada. Si Lina, hindi pumasok today, sumasakit daw tiyan niya, pero alam kong dahil sa nangyari kahapon. Pumikit ako, bakit mo sinasabi sa akin? Dahil ikaw ang hinahanap niya. Marco, huwag mo akong gawing gamot sa batang ikaw ang nagpalaki sa lihim. Hindi kita ginagawang gamot, ano pala? Humihingi ako ng tulong. Napatahimik ako. Noon, bihira humingi ng tulong si Marco. Lagi siyang kalmado, lagi siyang may ako na. Minsan iyon ang kinaiinisan ko sa kanya, dahil ang ako na niya ay nagiging huwag mo nang alamin. Sabihin mo ang totoo, sabi ko. Lahat, hindi sa telepono. Ayan na naman, dahil may parts na hindi lang tungkol sa akin. Kay Maribel. Oo, patay na siya, sabi ng nanay mo. Tahimik, Marco. She passed away years ago. Sabi niya sa Ingles, parang mas madali kapag hindi Tagalog, pero bago iyon, may iniwan siyang habilin. At bakit ako kasama sa habilin ng babaeng hindi ko maalala? Dahil ikaw ang nagligtas sa kanya noong gabing iyon, napahawak ako sa gilid ng mesa. Anong gabing iyon? Sa lying in sa Caloocan. Ulan. Walang bantay. Ikaw ang tumawag kay Lorna dahil may kakilala kang volunteer. Ikaw ang nagdala ng pulang kumot dahil nilalamig ang baby. Pira-pirasong alaala ang bumangga sa akin. Ulan sa yero, isang babaeng nanginginig, dugong hindi ko gustong tingnan, ang sarili kong boses na nagsasabing, kaya mo pa, konti na lang, kahit hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pero mabilis kong itinulak iyon palayo. Kung ako ang tumulong, bakit hindi ninyo sinabi? Dahil pagkatapos noon, may nangyari sa iyo. Ano? Nagpanik ka. You fainted, sabi mo ayaw mo ng pag-usapan. Kinausap ka ni Lorna after, pero parang wala kang gustong maalala. Hindi kita kilala ng mabuti noon. Sinabi ni Lorna na hayaan ka muna, at sumunod ka naman. Hindi pa tayo mag-asawa noon, pero noong dinala ninyo si Lina sa bahay, asawa mo na ako, sumikip ang boses niya. Oo. At doon ka dapat nagsabi, oo. Sa unang beses, hindi siya umiwas. Hindi niya sinabing sensitibo, hindi tamang oras, papeles. Sinabi lang niya, oo. Dapat nakatulong iyon, pero mas lalo akong nagalit dahil ang pag-amin niya ay dumating ng huli. Bakit hindi mo sinabi? Dahil natakot akong isipin mong minanipula kita. Napatawa ako, mapait, at ano sa tingin mo ngayon ang iniisip ko? Alam ko. Hindi mo alam. Bumaba ang boses ko. May office mate na napatingin, kaya lumabas ako sa hallway.
Dinala mo sa bahay natin ang batang may koneksyon pala sa nakalimutan kong gabing iyon. Hinayaan mo akong isipin na siya ang pamalit sa anak na hindi natin mabuo. Hinayaan mo akong kalabanin siya. Hinayaan mo akong maging masamang tao sa sarili kong bahay. Hindi kita hinayaang maging masama, Ana. Pinakiusapan kitang huwag siyang saktan. Pero hindi mo sinabi kung bakit siya mahalaga. Dahil hindi dapat kailangan ng malaking dahilan para hindi mo saktan ang bata. Tumahimik ako. Doon, sa hallway na may sirang ilaw at amoy photocopy toner, tinamaan ako ng pangungusap na iyon. Hindi dapat kailangan ng malaking dahilan. Hindi dapat kailangan kong malaman na may pulang kumot pala akong dinala noong sanggol siya para maging maingat ako sa kanya. Hindi dapat kailangan kong malaman na minsan ko palang nailigtas ang nanay niya para hindi ko iparamdam na saling pusa siya sa bahay. Pero ang hiya, kapag masyadong biglaan, kadalasan nagbibihis muna bilang galit. Huwag mo akong turuan, sabi ko. Kung sinabi mo ang totoo noon, iba sana. Oo, sagot niya, pagod. Iba sana. Pero hindi ibig sabihin wala kang ginawa. Pinatay ko ang tawag. Nang bumalik ako sa mesa, nanginginig ang kamay ko kaya natapon ang kape sa forms. Pinunasan ko, pero kumalat lalo ang mantsa. Parang ganoon din ang buhay ko, bawat tangka kong linisin ang sarili, mas lumalaki ang bakas. Pag uwi ko ng gabing iyon, wala si June sa sala. Si Paulo lang, nanonood ng TV, may kumot sa balikat, kulay gray, malambot, bagong laba. Napatingin ako ng matagal. Tita Ana, okay ka lang po. Gusto kong sabihin na oo. Pero naalala ko ang sinabi ni June tungkol kay Paulo, tungkol sa batang nagbabasa ng katahimikan. Umupo ako sa tabi niya, hindi masyado. Pinatay niya ang TV ng kusa. May nangyari po ba? May batang nasaktan ako dati, sabi ko, hindi ko alam kung bakit sa kanya ko nasabi, at parang hanggang ngayon, nasasaktan ko pa rin. Iniisip ko na tatahimik siya, pero sabi niya, pwede naman po mag-sorry. Napangiti ako ng malungkot. Minsan hindi sapat ang sorry. Pero mas okay po kaysa wala. Bata, simple magsalita, pero hindi simpleng intindihin. Hinawakan ko ang gilid ng kumot niya. Kapag may kumot kang paborito, ayaw mo bang pinapakialaman? Umiling siya, dati po, may unan ako. Sabi ni Mama, pangit na, pero hindi niya tinapon. Bakit? Kasi sabi niya, may mga gamit daw na pangit sa iba, pero tahanan sa atin, tahanan. Halos hindi ako makahinga. Pumasok si June mula sa kusina, narinig siguro ang huling bahagi, pero hindi siya sumingit. Doon ko naramdaman ang bigat ng lahat ng beses na tinawag kong marumi, mabaho, alikabok ang pulang kumot ni Lina, gayong marahil iyon lang ang tahanang nadala niya mula sa mundong nawala sa kanya. Pero kahit naramdaman ko iyon, hindi pa rin ako handang tumawag. May katigasan pa rin sa akin na nagsasabing, sila muna. Sila ang nagsimula, sila ang nagsinungaling, sila ang dapat lumapit. Kinabukasan, may sobre sa gate namin, walang return address. Si Paulo ang nakapulot habang papasok sa school service. Tita Ana, para sa'yo, puting sobre, sulat kamay ang pangalan ko, Ana, hindi Mrs. Cruz, hindi Ana Reyes, hindi tita. Binuksan ko sa kusina habang kumukulo ang tubig para sa kape. Sa loob, may photocopy ng isang lumang note at isang maliit na piraso ng pulang sinulid na parang galing sa kumot. Ang note ay maikli. Kung dumating ang araw na hanapin niya si Ana, huwag ninyong pigilan. Hindi ko alam kung maaalala niya ako. Pero alam kong naalala ng bata ang boses na unang kumanta sa kanya. Walang pirma, pero sa ilalim may pangalan. Maribel S. Napatigil ako. Boses na unang kumanta. Ako. Kumanta ako. Sa isip ko, may tunog na biglang umangat mula sa malayong lugar. Sa ugoy ng duyan, mahina, paos, habang umuulan. Hindi ko alam kung memorya o imahinasyon. Napaupo ako sa bangko. June came in, nakita ang papel sa kamay ko. Galing kanino? Hindi ko alam. Pero alam ko, maaaring si Ate Lorna, maaaring si Marco, maaaring si Doña Estela, at dahil hindi ko alam kung sino, mas lalo akong nakaramdam na pinapaikot na naman ako. Bakit nila pinapadala ito pa isa-isa? Sabi ko, tumataas ang boses. Bakit hindi nila sabihin ng buo? Para ba maawa ako ng paunti-unti? Para ako ang magmukhang walang puso kung hindi ako bumalik. Kinuha ni June ang note, binasa, at ibinalik. O baka may mga taong hindi rin alam kung paano ayusin ang matagal ng mali. Lagi mo silang binibigyan ng dahilan. Hindi. Binibigyan kita ng ibang anggulo. Ayoko ng ibang anggulo. Gusto ko ng totoo. Kung ganoon, puntahan mo. Hindi. Mabilis ang sagot ko. Bakit? Dahil ayoko na namang mahila. Pero ang totoo, natatakot akong kapag pumunta ako, hindi na sapat ang galit ko.
Natatakot akong makita ko si Lina at maramdaman na ang mga taon kong pagtatanggol sa sarili ay manipis pala. Natatakot akong malaman na may pagkakataon akong naging mabuti sa kanya, bago ako naging malupit, at masakit iyon kaysa kung estranghero lang talaga ako. Pagkatapos ng sobre, nagsimula akong maghanap ng palihim, hindi kay Marco, hindi kay Ate Lorna. Sa sarili kong mga lumang gamit, hinanap ko ang lumang cellphone ko sa kahon, iyong keypad phone na basag ang likod. Hindi na ito bumubukas, pero may SIM pa sa loob. Pumunta ako sa maliit na cellphone repair shop sa kanto. Ate, baka hindi na ma-recover, sabi ng technician. Subukan mo lang. Habang naghihintay, nakaupo ako sa plastik na upuan sa tabi ng tindang phone cases. May batang babae sa labas na naglalaro ng jackstone, at nang makita ko ang kulot niyang buhok, bigla kong naisip si Lina noong unang birthday niya sa amin, hawak ang pulang kumot habang hinihipan ang kandila. Sa litrato noon, hindi siya tumingin sa cake, sa akin siya nakatingin, hindi ko napansin noon, o baka napansin ko at umiwas. Pagkalipas ng isang oras, nakuha ng technician ang ilang lumang text messages, hindi lahat, pero sapat para guluhin ako. May message mula kay Lorna FDN noong 2015, Ana, salamat kagabi. Maribel kept asking kung okay ka. Please rest. Isa pa, huwag mong pilitin maalala lahat, normal ma-shock. Isa pa, mula sa number na walang pangalan, Ate Ana, kung hindi na tayo magkita, salamat sa kanta, sana maalagaan siya ng mundo. Napakapit ako sa counter. Ate, okay ka lang? Tanong ng technician. Tumango ako, pero hindi ako okay. Hindi ako okay dahil ang babaeng matagal kong tinawag na multo sa buhay ko ay minsan palang nagpasalamat sa akin. Hindi ako okay dahil may bahagi ng nakaraan ko na hindi ninakaw ng iba. Ako mismo ang nagbaon dahil hindi ko kaya ang bigat. Pero sa halip na umuwi at umiyak, ginawa ko ang dati kong paraan. Naghanap ako ng bagong sisisihin. Tinawagan ko si Ate Lorna. Ikaw ba nagpadala ng sobre? Anong sobre? Huwag kang magsinungaling. Ana, hindi ako nagpadala. Ano ang laman? Note ni Maribel, natahimik siya. Sino pa ang may kopya? Tanong ko, Marco. Estela, ako. At sino? May ilang papel na nasa lumang case file. Bakit hindi ninyo ibinigay sa akin noon? Dahil sinabi mong ayaw mong madamay, kailan ko sinabi iyon? Mahina niyang sinagot, noong 2015. Pagkatapos ng gabi sa Ling In, umiiyak ka. Sabi mo, ayoko nang makita ang bata, hindi ko kaya. Napasandal ako sa pader ng kwarto, hindi ko maalala iyon, o ayaw kong maalala. Kaya noong dinala ninyo si Lina sa bahay ko, alam ninyong minsan ko na siyang tinanggihan. Hindi ganoon kasimple. Para sa akin simple. May alam kayo na wala ako. Ana, akala naming makakatulong kung natural mong makikilala si Lina. Akala namin kapag sinabi naming siya ang baby noon, matatakot ka o lalayo ka, so nagdesisyon kayo para sa akin. Oo, sabi niya, halos pabulong. At mali iyon. Gusto kong manatiling galit, pero may bigat sa pag-amin niya. Hindi pagtatanggol. Hindi paliwanag na palusot, mali iyon. Pero kahit mali sila, hindi nito binubura ang ginawa ko, at iyon ang ayaw kong hawakan. Sino ang nagdala ng sobre? Ulit ko. Hindi ako. Si Marco. Hindi ko alam. Si Doña Estela. Huminga siya ng mahaba. Posible. Nagulat ako, bakit niya gagawin iyon? Dahil may mga bagay din siyang hindi kayang sabihin ng harapan. Siya, hindi kayang magsalita, si Doña Estela. Ang masasakit, kaya niya, ang totoo, hindi lagi. Pagkatapos ng tawag, hindi ako mapakali. Ang ideya na si Doña Estela ang nagpadala ng note ay parang bato sa sapatos. Siya ang babaeng tumingin sa tiyan ko na parang lupaing hindi tumutubo. Siya ang nagsabing ang babae lumalambot kapag nagkaanak. Siya ang nagpatong ng apelido sa ibabaw ng sugat namin ni Marco. Bakit niya ipapadala ang piraso ng pulang sinulid? Para saktan ako, para utusan ako, para sabihin na siya pa rin ang may hawak ng kwento. Kinahapunan, pumunta ako sa bahay niya nang hindi nagsasabi kahit kanino. Ang dating bahay niya sa Novaliches ay pareho pa rin, gate na kulay green, mga paso ng gumamela, kurtinang lace sa bintana. Pero may kupas na ang pintura. May sira ang doorbell. Hindi na kasing kinis ng alaala ko ang lugar na minsan kong kinatakutan pasukin. Si Doña Estela ang nagbukas, nang makita ako, hindi siya nagulat, ikaw pala. Kayo ba nagpadala nito? Inilabas ko ang note at sinulid, tiningnan niya, saka tumalikod. Pumasok ka kung ayaw mong pag-usapan natin sa tapat ng kapitbahay. Sa sala, amoy Vicks, lumang kahoy, at kape, sa dingding,
May litrato ni Marco noong graduation, may stove ninyo sa ibabaw ng cabinet, at sa isang sulok, may maliit na plastic box na may takip. Umupo ako sa monoblock chair, hindi siya nag-alok ng tubig. Mabuti na rin. Kayo ba? Ulit ko. Umupo siya sa tapat ko. Oo. Bakit? Dahil matigas ang ulo mo. Napatawa ako sa inis. Iyan ang dahilan. At dahil matigas din ang ulo ko, hindi ko inaasahan iyon. Tumingin siya sa kamay niyang nakapatong sa tuhod. Noong unang dinala ni Marco si Lina sa bahay ninyo, sinabi ko sa kanyang huwag munang sabihin sa iyo ang lahat. Ako ang mas nagpumilit. Bakit? Dahil ayokong magkaroon ka ng dahilan para angkinin ang bata dahil sa awa sa nakaraan. Angkinin. O layuan dahil sa takot. Nag-angat siya ng tingin. Hindi kita naintindihan noon, Ana. Akala ko arte lang ang lungkot mo. Akala ko kapag babae, dapat natural lang magmahal ng bata. Kapag hindi, may mali sa kanya. Mali ako roon. Bumigat ang dibdib ko. Ito ang unang beses na narinig kong sinabi niyang mali siya. Pero sa halip na gumaan, mas lalo akong nainis dahil huli na. Madali nang sabihin ngayon, oo, noon, pinahiya ninyo ako. Oo, tinawag ninyo akong kulang kahit hindi ninyo sinabi ng diretsyo. Oo. At hinayaan ninyong isipin kong si Lina ang kapalit ko. Hindi siya agad sumagot. Sa katahimikan, narinig ko ang orasan sa dingding. Tik, tik, tik. Hindi ko lang hinayaan, sabi niya sa wakas. Minsan, pinaramdam ko rin. Gusto kong manalo sa usapan. Gusto kong sabihin, kita mo, ako ang tama. Pero kakaiba ang pakiramdam ng panalong iyon. Parang hawak ko ang resibo ng utang na hindi na kayang bayaran. Bakit ninyo ako tinawag ngayon? Tanong ko. Bakit pagkatapos ng 3 taon? Kinuha niya ang plastic box sa sulok at inilagay sa mesa. Binuksan niya. Sa loob, may mga papel, lumang hair clip na kulay perlas, isang maliit na drawing, at piraso ng pulang tela na kapareho ng sinulid. Dahil si Lina ang may gusto. Bakit? Dahil narinig niya akong may sinabi kay Marco isang gabi. Ano? Nanginginig ang daliri ni Doña Estela nang kunin niya ang drawing. Bahay iyon, 3 tao. May pulang parisukat sa bintana. Kilala ko agad. Drawing ni Lina. Iyong tinanong ko noon kung bakit nasa bintana ang kumot, sabi ko kay Marco. Mahinang sabi ni Doña Estela, kung hindi ka umalis noon, baka natupad namin ang pangako kay Maribel nang hindi nasasaktan ang bata. Nanlamig ako. Anong pangako? Tumingin siya sa akin, matagal, mabigat. Na kapag dumating ang araw na kaya mo na, ikaw ang unang sasabihan kung sino talaga ang pinagkatiwalaan ni Maribel. Sino? Hindi ko nasasabihin ng ako lang, sabi niya. Dapat nandoon si Marco. At si Lorna. At dapat, kung kaya mo, nandoon si Lina. Tumayo ako. Pinaglaruan ninyo na naman ako. Hindi. May box kayo, may note, may litrato, tapos hihinto kayo sa gitna. Dahil noong huling beses na binigla ka namin, sinaktan mo siya. Tumama iyon ng eksakto. Hindi niya kailangang sabihin kung kailan, alam ko. Sa barangay hall, sa kusina, sa kwarto. Sa bawat kumot lang iyan. Inagaw ko ang drawing mula sa mesa, hindi para nakawin, kundi para tingnan ng mas malapit. Sa likod, may sulat ni Lina, para makita niya kung babalik siya. Sino ang siya? Tanong ko. Ikaw, sabi ni Doña Estela, para akong nawalan ng boses, ang pulang kumot sa bintana, hindi pala para sa nanay niyang si Maribel. O hindi lang, para rin sa akin. Para makita ko, kung sakaling bumalik ako. Noong araw na iyon, sa bahay namin, tinanong ko siya kung bakit nasa bintana ang kumot, at nang hindi siya sumagot, inisip kong may tinatago siya. Hindi ko naisip na baka ako ang hinihintay. Ibinaba ko ang drawing. Saan si Lina ngayon? Nasa bahay ni Marco. Akala ko nahihirapan siya. Oo, at kayo? Hindi na ako ang kailangan niya, sabi ni Doña Estela, at sa boses niya, may unang totoong pagod. Matagal kong inisip na ako ang marunong magmahal, dahil ako ang lola sa papel, ako ang nag-asikaso, ako ang nagsalita para sa apelyido. Pero may mga batang hindi apelyido ang hinahanap. May boses. Napahawak ako sa likod ng upuan, boses na unang kumanta. Hindi ko alam kung kaya ko, sabi ko, mas sa sarili kaysa sa kanya. Hindi ko rin alam, sagot niya. Pero kung babalik ka, huwag kang babalik para manalo kay Marco o para patunayang mali ako. Bumalik ka kung kaya mong tingnan si Lina nang hindi siya ginagawang sagot sa sugat mo. Gusto ko siyang sagutin ng matalim. Gusto kong sabihin, huwag niya akong turuan, pero pagod na ang galit ko. Hindi pa patay, hindi pa nawawala, pero pagod. Kinuha ko ang litrato sa bag ko at inilagay sa tabi ng drawing. 2 larawan,
ako sa maternity ward, nakatalikod, may pulang kumot, at bahay ni Lina, may pulang kumot sa bintana, sa pagitan ng dalawang iyon, ilang taon ng mga taong hindi nagsabi, at ako na hindi nagtanong ng tama. Pag-uwi ko, madilim na, si June ay nasa sala, naghihintay, pero hindi galit. Saan ka galing? Kay Doña Estela. Nagtaas siya ng kilay, pero hindi nagbiro. Okay ka? Umiling ako. Hindi. Umupo ako sa tabi niya at ikinuwento ang lahat ng kaya kong ikwento. Ang box, ang note, ang drawing, ang bintana. Ang pangako. Hindi ko pa rin alam ang buong totoo, pero sa unang beses, hindi na lang ako galit dahil tinago nila. Natatakot na rin ako sa maaaring ibig sabihin ng mga bagay na hindi ko napansin. Nang matapos ako, sinabi ni June, ano ang gagawin mo? Tumingin ako sa mesa, nandoon ang gray na kumot ni Paulo, nakatupi. Naalala ko ang sinabi niya, may mga gamit na pangit sa iba, pero tahanan sa atin. Hindi ko alam, sabi ko. Pero kailangan kong makita si Lina. Ngayon? Hindi. Hindi basta susugod. Hindi ko na siya pwedeng biglain para lang gumaan ako. Tumango si June, then call first, kinuha ko ang phone. Matagal kong tiningnan ang number ni Marco, bago pinindot. Nang sumagot siya, pagod ang boses. Ana, gusto kong kausapin si Lina, sabi ko. May katahimikan sa kabilang linya. Ngayon? Kung gusto niya lang, narinig ko ang mahinang usapan, malayo sa receiver, pagkatapos, kaluskos, at saka ang maliit na boses. Hello po, napapikit ako. Lina. Wala akong masabi. Lahat ng napaghandaan ko, nawala, ang natira ay hininga at hiya. Pasensya na kahapon, sabi ko sa wakas, mali ang sinabi ko. Tahimik siya. Hindi mo kailangang sagutin ngayon, gusto ko lang sabihin. Galit po ba kayo sa akin, diretso? Walang paligoy. Bata talaga ang minsang may lakas magtanong ng bagay na tinatakasan ng matatanda. Hindi, sabi ko, nanginginig ang boses. Hindi ako galit sa iyo, galit ako noon sa maraming bagay, pero hindi dapat sa iyo, pero parang sa akin po. Napahawak ako sa dibdib. Oo, alam ko, at mali iyon. May narinig akong paggalaw, marahil hinahawakan niya ang kumot. Sabi ni Lola, dati daw po kayo kumanta sa akin. Napaluha ako, tahimik. Hindi ko pa maalala lahat. Okay lang po. Ang bilis niyang magpatawad sa salita, pero alam kong hindi ibig sabihin noon ay wala na ang sugat. Pwede po ba, tanong niya, kung magkita tayo, dalhin ninyo yung litrato. Oo, at yung drawing. Napatigil ako. Nasa akin. Pakidala rin po. Bakit? Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos, sa boses na halos hindi marinig, sinabi niya, kasi gusto ko pong malaman kung bakit ako naghihintay sa bintana kung hindi naman pala kayo babalik. Hindi ko alam kung paano hindi nabasag ang puso ko roon. Pero bago ako makasagot, bumalik ang boses ni Marco. Ana, bukas, sabi ko, magkita tayo bukas, kay Ate Lorna, ayokong sa barangay hall. Okay. At Marco, kung may itatago ka pa, huwag na akong papuntahin. Mahaba ang katahimikan, may isang bagay pa, sabi niya, hindi ko alam kung paano mo tatanggapin. Nanigas ang kamay ko sa phone. Ano? May sulat si Maribel para sa iyo. Original. Hindi photocopy. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Dahil kahapon ko lang nakuha kay mama, itinago niya. Huminga ako ng malalim. Sa loob ko, muling umakyat ang galit kay Doña Estela. Pero may halo na itong takot. Ano ang laman? Hindi ko binasa. Bakit? Dahil pangalan mo ang nasa sobre. Hindi ako sanay sa Marco na ganito sumagot. Diretso, walang palusot, walang pag-iwas. Mas lalo akong kinabahan. Dalhin mo bukas, sabi ko. Oo. Pinatay ko ang tawag at nanatiling nakaupo, hawak ang phone. June did not ask right away. Hinayaan niya lang akong huminga. Sa mesa, ang note ni Maribel, ang piraso ng pulang sinulid, ang kupas na litrato, at ang drawing ni Lina ay magkakatabi na parang apat na saksi na matagal nang naghihintay magsalita. Akala ko noon, ang pulang kumot ay sagisag ng lahat ng bagay na ipinilit sa akin. Batang hindi ko pinili, pamilyang hindi ako pinakinggan, pagiging ina na ginawang sukatan ng halaga ko. Pero ngayong gabi, habang tinitingnan ko ang sinulid na parang maliit na ugat na naputol sa isang lumang sugat, nagsimula akong matakot na baka mali ang buong kwentong kinapitan ko. Baka ang kumot na iyon ay hindi tanikala sa akin kundi daan pabalik. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang matuklasang niloko ako ng lahat, o ang matuklasang matagal akong minahal ng isang batang paulit-ulit kong itinulak palayo. Kinabukasan, bago ako umalis, inilagay ko sa bag ang litrato, drawing, note, at sinulid. Sa huling sandali,
Kinuha ko rin ang pink na kumot na minsan kong binili para kay Lina, iyong hindi niya ginamit at dinala ko pala noong umalis ako. Nakatago sa ilalim ng kahon na parang ebidensya ng pagmamahal na hindi ko nagawang ibigay ng tama. Hindi ko alam kung bakit ko dinala, siguro dahil may bahagi sa akin na gusto pa ring sabihin, may sinubukan din ako. Siguro dahil may bahagi sa akin na hindi pa ring handang aminin na ang pagsubok ko noon ay may kasamang panunumbat. Pagdating ko sa maliit na office ni Ate Lorna sa Caloocan, nandoon na sila, si Marco, nakaupo sa gilid, hawak ang brown envelope. Si Lina, nasa tabi niya, yakap ang pulang kumot. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, walang Doña Estela sa silid. Nasaan ang mama mo? Tanong ko kay Marco. Hindi sasama, sagot niya, sabi niya, may mga bagay na hindi na niya dapat pangunahan. Umupo ako sa tapat nila, si Ate Lorna ay nagsara ng pinto, dahan-dahan. Walang barangay noise, walang tanod, walang ibang pamilyang nakikinig, tanging electric fan, folder, at 4 na taong hindi alam kung paano sisimulan ang katotohanan. Inilabas ko ang litrato at drawing. Nang makita ni Lina ang drawing, hinawakan niya agad, parang matagal na itong nawawalang laruan. Akala ko tinapon ninyo, sabi niya. Hindi, sagot ko. Dinala ko. Bakit po? Tiningnan ko siya. Gusto kong sabihin, dahil nagsisisi ako. Pero masyado pang malaki ang salitang iyon para sa umpisa. Dahil mahalaga pala, tumango siya, pero hindi ngumiti. Si Marco naman ay inilagay ang brown envelope sa mesa. Hindi itinutulak sa akin, hindi rin hinihila pabalik. Bago mo basahin, sabi niya. Kailangan mong malaman na hindi ito excuse sa lahat ng ginawa namin, lalo na sa ginawa ko. Huwag kang magsimula sa apology kung may lihim pa, sabi ko. Pagod na ako sa paunang lambing bago ang sugat, napayuko siya. Fair. Kinuha ni Ate Lorna ang isang folder. Ana, ang totoo, noong 2015, volunteer ka for one night sa relief support pagkatapos ng baha. Hindi official, sumama ka lang sa office mate mo. Nandoon si Maribel, buntis, walang kasama. May takot siya sa pamilya ng ama ng bata, pero hindi niya binigay ang buong detalye. Ikaw ang unang kumausap sa kanya ng maayos. Bakit hindi ko maalala ng buo? Tanong ko. Because you were overwhelmed, sabi niya. At may nangyari pagkatapos ng delivery na hindi physical accident, pero emotional shock. Maribel begged you to promise something. Ano? Tumingin si Ate Lorna kay Marco. Si Marco ang sumagot, halos pabulong, na kung sakaling may mangyari sa kanya, at kung hindi ligtas sa kamag-anak niya ang bata, hahanapin ka namin. Dahil sabi niya, iyong babaeng kumanta, hindi niya iiwan ang anak ko kung malaman niyang walang ligtas na bahay. Napasara ang mga daliri ko sa bag. Hindi niya ako kilala, pero ganoon ang tiwala niya, o ganoon lang siya kadesperada. At ako, tanong ko, ano ang sinabi ko? Hindi agad sumagot si Ate Lorna, si Lina ay nakatingin sa pulang kumot, parang alam niyang may paparating na mabigat. Sinabi mo, maingat ni Ate Lorna, na hindi ka pwedeng mangako habang takot ka. Sinabi mo ring sana may ibang taong mas malakas kaysa sa iyo. Napalunok ako, hindi pala ako ang bayani sa kwentong ito. Hindi ako ang babaeng buong tapang na nangako. Ako ang babaeng umatras. Tao lang, oo. Pero umatras. Si Marco ang nagpatuloy. Years later, nang hanapan ng placement si Lina, nakita ni Lorna ang pangalan mo, mag-asawa na tayo noon. Nalaman kong ikaw ang Ana sa file. Akala ko sign. Sign, ulit ko, mapait. Para kanino? Para sa batang kailangan ng bahay. O para sa lalaking gustong magkaroon ng anak kahit hindi masabi sa asawa niyang takot din. Hindi siya umiwas, pareho. Masakit, pero mas totoo kaysa dati. At bakit ang litrato? Bakit Ana must not know yet? Kinuha ni Marco ang brown envelope, hindi ko alam ang sagot diyan. Nasa sulat siguro, iniabot niya sa akin. Sa harap, nakasulat ang pangalan ko, Ana. Hindi ko kilala ang sulat kamay, pero may bigat ito, parang boses ng babaeng matagal nang naghihintay sa papel. Hinawakan ko ang envelope, pero hindi ko agad binuksan. Napatingin ako kay Lina, nakatingin din siya sa akin, tahimik, yakap ang pulang kumot na minsan kong kinamuhian. Gusto mong marinig? Tanong ko sa kanya. Umiling muna siya, tapos tumango, tapos humigpit ang hawak niya. Hindi ko po alam, pareho kami, hindi ko rin alam, binuksan ko ang envelope ng dahan-dahan. Sa loob, may 2 pahina, luma na ang papel, pero malinaw pa ang tinta. Nabasa ko ang unang linya, at biglang kumapal ang hangin sa silid. Ate Ana, kung hawak mo ang sulat na ito, ibig sabihin hindi natupad ang hiling kong makalimot ka muna sa amin. Hindi ako nakahinga.
Itinaas ko ang tingin kay Marco. Makalimot, bulong ko. Pero hindi siya ang sumagot. Si Ate Lorna ang yumuko, at sa mukha niya, naroroon ang sagot na matagal nilang iniiwasang sabihin. May hindi ako basta nakalimutan dahil mahina ako, may nagpasya rin palang tulungan akong makalimot, dahil akala nila iyon ang awa.